ba na ang syudad na ito ay ang dating capital of the Philippines sa loob ng 27 years? Ito ang Quezon City o kilala rin sa tawag na QC! Ito ang tinaguriang Healing Church of Our Lady. Ito ang National Shrine of Our Lady of Lourdes. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbay. Tuloy po kayo sa aming National Shrine of Our Lady of Lourdes. Tinawag na Lord kasi Lourdes, France. Ano? So place yon. Kaya nga Our Lady of Lourdes ang tawag sa kanya kasi doon siya nagpakita sa Lourdes. Ang apparition ay it is a mystical event na ang Mahal na Birhen ay nagpakita in very particular person and place. Ano? Okay? Ito ay nangyari noong 1858, doon sa France, Lourdes, France. Sabagkat marami ng mga nangyayari sa mundo na hindi na sang-ayon doon sa kalooban at plano ng Diyos para sa mga tao. Kaya nga, ang pangyayari ng Mahal na Birhen ay magsisi ang mga makasalanan, anyayahan silang magbalik loob sa Diyos at manalangin. Noong 1862, kinilala ng Katolikong simbahan ang authenticity ng aparisyon ng Mahal na Ina ng Lourdes. Nagdala ito ng 18 aparisyon simula February 11, 1858 hanggang July 16, 1858. Batong ito ay nagmula pa sa grotto ng Lourdes, France. Bilang mga Kaputsino, siya ang aming patron saint o patroness sa aming Capuchin province of the Philippines. Nung dumating ang mga misyonaring Kaputsino dito sa Pilipinas noong 1800, sa mga friars na nanggaling sa Spain, ay dala-dala nila yung debosyon ng Mahal na Birhen ng Lourdes. At mula noon ay pinalaganap na yung debosyon dito na nagsimula doon sa Intramuros. Doon nakaluklok yung original image ng Our Lady of Lourdes sa simbahan ng Intramuros. So 1952. Okay? Kaya nga ang mga tao dito ay talagang tuwang-tuwa sila nang nailuklok na yung Mahal na Birhen dito ay nagsimula na yung popular devotion at tatag na sila ng mga grupo ng mga devotees. Naging diocesan shrine muna bago naging National Shrine of Lady of Lourdes. Okay, so gano'n na nangyayari.
Si Bernadette Subiru ay 14 years old lamang nang nagpakita sa kanya ang mahal na ina. Siya ay nagmula sa mahirap na pamilya, panganay sa 9 na magkakapatid. Kaya naman dito sa National Shrine of Our Lady of Lourdes, ang pangunahing programa nila ay ang pagtulong sa mga higit na nangangailangan. Ang amin po mga binibigay po, yung mga rice, canned goods, noodles, dilata, basta dati po may mga gulay, kasama din po yung mga gulay. Tapos pagka meron po nag-donate ng mga food pack, sinasabayan na rin po namin. Hindi naman po kami bumibili, kundi ang mga nagdo-donate lang po, basta kami po ay tagabigay lang po sa kanila. Iniikot po namin sila. Iniikot po namin ang aming pinamimigay. Tinawag ng community pantry, gawa lang po ng pandemic. Ngayon, habag na po ni Maria, nanggagaling na po siya sa aming simbahan, nasa tulong ni Maria po. Katulong po namin yung mga ibang organization po. Meron po mga nagbibigay ng mga organization na DMI, lay minister, basta lahat po ng organization. Yung sasakyan po sa mga government naman po, nakakapaghiram po kami ng sasakyan sa mga barangay Lourdes at saka barangay Paambundok, yung barangay Maharlika. Hinihikayat po namin sila po magsimba, hindi lang po bigay ng bigay. Tinuturuan din po namin sila ng katekista, tapos tinuturo din po namin sila na sana po magbalik loob sila sa mahal na Birhen ng Lourdes na magsimba po sila. I am the Immaculate Conception. Ito ang pagpapakilala ni Maria kay Saint Bernadette Subiru. Sa isang bata siya nagpakita, ngunit may paninindigan sa kabila ng hamon ng pagdududa sa kanyang pagpapatotoo. Ang mga kabataan ng National Shrine of Our Lady of Lourdes ay may kani-kanila ring hamong kinakaharap, ngunit patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ang scholarship na ino-offer natin is for college students, incoming first year. Nire-require namin yung grades nila, may grade ceiling. Another is merong requirements din na wala talagang kakayanan yung pamilya na paaralin yung bata. Kaya nire-require din namin yung kanilang either kung wala silang mga ITR, at least merong barangay certification of indigency. Isa sa mga gustong ituro ng ating simbahan sa mga youth na ito, hindi lamang makapag-aral, kundi matuto rin sa pagsiserve sa simbahan. So, nire-require sa mga batang ito na maging automatic members sila ng Parish Youth Ministry ng simbahan every Sunday. Kasama nila yung Biblical Apostolate na nagkaroon sila ng mga liturgical Bible study at sa mga talk tungkol sa ating devotion. Meron kaming programa na Alay Biyaya program. Sila yung nagbibigay ng monthly na contribution na ang naiipon namin dito na pledges, yun yung pinagkukunan namin ng pondo para sa scholarship program na ito. Kasi itong program na ito ay kailangan masustain kasi kung walang panggagalingang pondo ay talagang hindi siya magtutuloy-tuloy.
bukal sa grotto ng Lourdes sa France ay kilalang tubig na nagpapagaling. Dito naman sa National Shrine of Our Lady of Lourdes, wala man silang bumubukal na tubig, mayroon naman silang serbisyong medikal. Dito po ay libre ang konsulta, libre ang gamot. Yun. Ang aming doctors ay dalawa po. Meron kaming Tuesday and Friday na schedule ng pre-medical check-up and dental. Nagre-recruit kami ng mga doctors na kung sino pwede mag-volunteer. 2 hours po. Nag-start kami ng 2 o'clock hanggang 4. Pero pag marami pa pong pasyente, extend naman din po. Minsan po yung aming mga iba ring ministry like yung stewardship, nagbibigay sila ng free medicines at saka yung mga parishioner, sa mga parishioner, nag-donate sila ng medicines na i-dispense namin sa mga pasyente. Yun po yung nagiging katuwang namin at yung iba naman, yung fraternity, yung mga pari namin ay bumibili rin. Nag-out naman din sila para pambili ng gamot. O yung doktor din po, nagdadala rin sila minsan ng mga gamot, yung mga sample na binibigay sa kanila ng mga medref. Natutuwa naman kami minsan na may bumabalik, nagsasabi na nagsimba sila, ganun, parang may natutunan sila na narinig sa pare. Ayun, nakakataba ng puso pagka sila sumusunod sa sinasabi namin na magsimba, magdasal, magpasalamat sa Diyos. Ang kapistahan ng Our Lady of Lourdes ay binigyang pagkilala ni Pope Leo XIII. Ang kapistahang ito ay lumaganap sa buong mundo mula pa noong 1907. Popular sa Our Lady of Lourdes is considered as the patroness of the sick, healing and sick. Ano? Kaya may nakalagay doon sa aming mga tarpaulin, ayun, nakalagay doon. Ito, maraming mga tao dito pumupunta, seeking for refuge, seeking for healing, not only physical healing but also spiritual healing. Kasi maraming mga tao distressed, depressed, anxieties, nandun sila. Kaya pag nakapunta sila, nakaramdam sila ng peace of mind sa tulong ng Mahal na Birheng Maria sa kanilang pagdedebosyon at pagdarasal. Ininyahan ko yung mga devotees o kahit hindi, na welcome po kayo dito sa aming National Shrine of Our Lady of Lourdes. Dito po, pwede kayong mag-pilgrimage upang masulyapan at inyong malapitan yung image ng ating Mahal na Birheng Maria ng Lourdes doon po sa grotto. Sabagat doon po siya nakaluklok sa grotto na iyan. Kaya sino mang nais na makatanggap ng healing, pagpapagaling, kapayapaan sa kabila ng kanilang mga naranasang pagsubok at mga gusot sa buhay ay makakatagpo ng kapahingahan at kapayapaan. Ang simbahan po ay bukas din sa mga
nais magbalik loob. Kaya po lagi kaming mayroong confession dito. Sa ating buhay, may pagpapakita rin ang mahal na ina o maging ang ating Panginoon. Kailangan lang nating kilalanin sa ating sarili ang bawat pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Paniwalaan at panindigan katulad ng ginawa ni Saint Bernadette of Lourdes. Naniwala siya na ito ang mahal na ina at tinupad niya ang mga utos sa kanya. Ito'y nagbunga at nabiyayaan ang mga sumasampalataya. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbay.